Iginiit ni Department of Foreign Affairs o DFA Secretary Enrique Manalo na pinapaira lamang ng Pilipinas ang mga karapatan nito sa tuwing nagsasagawa ng anumang aktibidad sa loob ng ating Exclusive Economic Zone o EEZ alinsunod sa UN Convention on the Law of the Sea o UNCLOS. Ito ang binigyan diin ng Philippine official sa kanyang speech sa panel discussion kasama si dating Chinese Foreign Vice Minister Fu Ying sa Munich Security Conference. Aniya, kapag ina-apply ng ibang bansa ang kanilang sariling batas sa ilang mga lugar sa loob ng EEZ ng Pilipinas, lumilikha ito ng tensyon na nararanasan ng bansa sa nakalipas na 2 taon. Nang matanong naman ang dating Foreign Minister ng China sa maitutulong nito sa gitna ng pagtindi pa ng tensyon sa pagitan ng China at Pilipinas sa usapin sa Ayungin Shoal, gayon din sa Escoda Shoal, tugon ni Fu na sa kabila ng mga hidwaan sa nakalipas na taon, wala aniyang digmaan na nangyari sa Asya dahil matapos ang Cold War, nagkaroon ang buong rehiyon ng napakatatag na konsensus na may iisang layunin na i-develop ang ekonomiya at panatilihin ang kapayapaan at stability sa rehiyon. Hindi na rin aniya bago ang dispute sa pinagtatalunan ng karagatan, subalit inihayag din ito na nababahala ang China sa anino ng US sa likod ng mga claimant. Nakaka-alerto man ito sa panig ng China at may malaking pangamba na mawala ang naturang mga teritoryo at hindi nila kayang mawala umano ang mga ito. Tinanong naman ng moderator sa naturang forum na si Lin Kok, si Secretary Manalo, kung pabor ba ito sa pananaw ng dating Chinese Foreign Vice Minister na mapayapa ang sitwasyon sa disputed water. Sagot naman ni Manalo na walang complex subalit mayroon aniyang mataas na tensyon at may posibilidad na tumaas aniya ang mga tensyon. Ipinunto din ni DFA Secretary na dapat sundin ang international law gaya ng napagkasundaan partikular na ang UNCLOS. Samantala, kinumpirma ng Ministry of Foreign Affairs ng Taiwan na ang HMCS Ottawa, isang Halifax-class frigate ng Royal Canadian Navy, ay babalik muli sa Taiwan Strait matapos itong dumaan sa nasabing daluyan noong nakaraang February 16, kung saan nakasagupa nito ang ilan sa mga armada ng China Coast Guard at ilang fighter jets na nagkataong ding gumagawa ng kanilang Joint Combat Readiness Patrol. Nababatid na binanggit ng Canada na ang nais nitong suportahan ang kalayaan, kapayapaan at bukas na kalakalan sa Taiwan Strait at babalik sila anumang oras para ipagpatuloy ang kanilang operasyon. Sinabi ni Canadian Foreign Minister Melanie Choi na igigit nila ang tinatawag na freedom of navigation at wala umanong karapatan ang China na harangin ang kanilang paglalayag sa nasabing strait at hindi umano pwedeng diktahan ng mga Chino ang kanilang mga ginagawang operasyon. Naaayon ito sa international na batas na dapat respetuhin ng China. Nagpapakita umano ng pagiging irresponsabling bansa at panggobyerno ang China at halata na gusto nitong kontrolin ang isa sa pinakaimportanteng karagatan sa Asya. Inihayag nito na babalik at babalikan nila ang nasabing daluyan at igiit ang karapatan nito sa pagdalayag kasama ang iba pang mga kaalyado nitong bansa tulad na lamang ng Taiwan, Pilipinas, Japan, Amerika, France at Germany na siya ring mga bansa ang regular na nagpapatrolya sa Taiwan Strait.